fulfillment. And this is precisely what I'm going through now. If I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio, it's not an easy task, believe me. It's very challenging and it is very dangerous as well. Corruption, especially in the infrastructure project. Wala ni isa kaming nakitang maayos. Huwag natin pabayaan na nakawid nila ang kinabukasan ng ating bayan. Kamakailan, nagulat ang marami nang biglang magbitiw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Isang araw lang matapos banggitin ng Malacanang na rerepasuhin ang kanyang appointment, agad siyang nagpadala ng resignation letter na effective immediately. Ang paliwanag niya, ayaw niyang magkaroon ng pagdududa sa mandato ng komisyon at mas pinili niyang magbitiw kaysa masira ang tiwala ng publiko. Pero kung titingnan natin, bakit kailangan umabot siya sa ganitong desisyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong September 26, inanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang legal team ang pagsusuri sa appointment ni Mayor Magalong. Ang dahilan ng pagsusuri ay ang posibleng conflict of interest dahil bukod sa pagiging mayor ng Baguio City, nagsisilbi rin siyang advisor ng ICI. Sa madaling salita, may agam-agam kung kaya ba niyang gampanan ang dalawang tungkulin ng walang banggaan ng interes. Kinabukasan, Setyembre 27, naglabas na ng pahayag si Magalong. Sinabi niya na hindi madali ang kanyang desisyon pero naniniwala siyang ito ang tama. Para sa kanya, mas mabuti nang magbitiw kaysa manatili sa pwesto kung may alinlangan na nakapaligid dito. Idiniin niya na hindi niya hahayaang magdulot ng panghihina sa ICI ang mga duda na ito. Kaya napagdesisyonan niyang bumitaw upang mapanatili ang integridad ng komisyon. Kung iisipin, mahalaga ang papel ng ICI. Ang komisyon na ito ay nakatutok sa pagtiyak na ang mga proyekto ng infrastruktura sa bansa ay dumadaan sa tamang proseso at nananatiling tapat sa layunin. Dahil malalaking halaga ng pondo at interes ng publiko ang nakataya, kailangan itong manatiling malaya at hindi naaapektuhan ng politika. Sa ganitong konteksto, mas maiintindihan kung bakit naging sensitibo ang usapin tungkol sa pagiging advisor ni Magalong. Ngunit hindi rin maikakaila na malaki ang kredibilidad na dala niya. Kilala si Magalong bilang isang leader na disiplina at seryoso sa paglaban sa katiwalian. Bilang mayor ng Baguio, nakilala siya sa mga reforma at mga hakbang para gawing mas maayos at maayos ang pamamahala sa kanilang lungsod. Kaya noong una siyang itinalaga bilang advisor, nakita ito ng ilan bilang isang positibong hakbang para sa ICI. Sa kabila nito, malinaw na pinili ni Magalong ang mas malaking prinsipyo kaysa sa posisyon. Ang kanyang pagbibitiw ay mensahe na mas mahalaga para sa kanya ang integridad ng isang institusyon kaysa sa personal na tungkulin. Para sa iba, ito ay simbolo na kaya niyang isantabi ang kapangyarihan kung ang kapalit ay tiwala ng publiko. Pero hindi rin maiiwasan ang tanong kung bakit hindi nalinaw agad ang usapin bago pa siya italaga. Kung malinaw ang proseso ng appointment, bakit kailangan pang magkaroon ng pagsusuri na nagdulot ng duda sa publiko? Sa ganitong pangyayari, mas makikita na hindi sapat ang titulo na independent kung sa aktwal ay may agam-agam na talaga sa loob pa lang ng komisyon. Matapos magbitiw si Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission on Infrastructure, mas naging malinaw pa ang ilang detalye na hindi pa naipapaliwanag sa unang mga ulat. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga nagsasabing masyado nang nahahati ang oras ni Magalong sa pagitan ng ICI at sa kanyang trabaho bilang alkalde ng Baguio City. May ilan pa nga umanong nakapansin na tila nahihirapan siyang maglaan ng sapat na oras para sa lungsod dahil abala rin siya sa komisyon. Ngunit agad ding nilinaw ni Castro na ang posisyon ni Magalong ay hindi kasing bigat ng pagiging mismong miyembro ng ICI. Base sa Executive Order 94, 3 lang ang regular na miyembro ng komisyon, isang chairperson at 2 kasapi.
hiwa-hiwalay ang tungkulin nila at malinaw na hiwalay din ang papel ni Magalong bilang advisor. Ibig sabihin, wala siyang direktang boto o kapangyarihan sa mga desisyon ng IC. Ang trabaho niya lang ay magbigay ng payo at suporta, hindi upang pamunuan ang mismong operasyon ng komisyon. Sa kanyang resignation letter, mariing itinanggi ni Magalong na napabayaan niya ang kanyang tungkulin bilang mayor. Sinabi niya na patuloy niyang inuuna ang kapakanan ng mga taga-Baguio at hindi kailanman mawawala ang responsibilidad niya bilang pinuno ng lungsod. Para sa kanya, ang pagiging advisor ay dagdag na tungkulin lang, ngunit hindi ito dapat tingnan bilang hadlang sa kanyang pangunahing posisyon. Nilinaw rin ni Magalong na hindi siya nakakita ng conflict of interest sa kanyang sitwasyon. Binanggit niya na ang kanyang mga aksyon bilang mayor man o bilang advisor ay palaging nakabatay sa mataas na pamantayan ng integridad sa serbisyo publiko. Ito raw ang prinsipyo na sinusunod niya sa lahat ng kanyang gawain, kaya hindi siya sang-ayon na may banggaan ng interes. Ngunit sa kabila ng kanyang paliwanag, dumating ang resignation niya kasabay ng mainit na investigasyon ng ICI. Sa loob ng 1 linggo, sinuri ng komisyon ang mga ulat tungkol sa mga ghost projects at substandard na flood control projects. Bukod pa rito, may aligasyon din tungkol sa bilyong pisong kickbacks na kinasasangkutan ng ilang proyekto. Dahil dito, mas lumalim ang atensyon ng publiko sa trabaho ng ICI at sa mga taong konektado rito. Kung susuriin, hindi maliit ang mga isyong hinaharap ng komisyon. Ang flood control projects na dapat ay nagpoprotekta sa mga komunidad laban sa pagbaha ay nasasangkot sa alegasyon ng korupsyon at maling paggamit ng pondo. Kapag may lumabas na proyekto na substandard o hindi talaga natapos, direktang naapektuhan ang kaligtasan at pamumuhay ng mga tao. Kaya hindi nakapagtataka na mas nagiging sensitibo ang usapin ng kredibilidad at independence ng ECI. Sa puntong ito, lumalabas na ang pagbibitiw ni Magalong ay hindi lamang personal na desisyon, kundi bahagi rin ng mas malawak na kwento tungkol sa accountability. Habang may nagsasabing kaya niyang sabay-sabayin ang dalawang tungkulin, may mga naniniwala rin na mas mabuti ang kanyang ginawa upang hindi magkaroon ng bahid ng alinlangan ang mga investigasyon ng komisyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, lumabas rin ang ilang pangalan ng dating opisyal ng Department of Public Works and Highways at ilang senador. Kabilang dito sina Henry Alcantara, Brice Hernandez at JP Mendoza, na pawang dating engineers ng DPWH. Lumabas din ang pangalan ng mga senador na sina Cheese Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ayon sa ulat, nadawit sila sa ilang proyekto na iniimbestigahan ng ICE, pero marin nilang itinanggi ang mga alegasyon at sinabing walang basehan ang mga paratang laban sa kanila. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, nauna nang ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit niya pinili si Mayor Benjamin Magalong bilang advisor ng ICI. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang karanasan ni Magalong sa pagsisiyasat ng mga anomalya. Bago pa man siya naging alkalde ng Baguio City noong 2019, matagal na siyang nagtrabaho sa law enforcement. Umabot ng 38 taon ang kanyang serbisyo sa Philippine National Police. Isa pa siyang dating hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Malaki rin ang naging papel niya sa investigasyon ng Mama Sapano encounter noong 2015 kung saan nasawi ang 44 na miyembro ng Special Action Force. Sa kabila ng bigat ng kasong iyon, ipinakita ni Magalong ang kakayahan niyang magsagawa ng masusing investigasyon at maglatag ng malinaw na ulat. Kaya nang itinalaga siya bilang advisor ng ICI, nakita ng Pangulo na makakatulong ang kanyang karanasan para palakasin ang laban sa katiwalian, lalo na sa malalaking proyekto ng infrastruktura. Bukod sa kanyang background bilang dating pulis, kilala rin si Magalong sa Baguio bilang isang leader na seryoso sa paglilinis ng sistema. Isa sa mga issue na hinarap niya sa lungsod ay ang flood control projects na pinagdududahan ng kalidad at paggamit ng pondo. Dahil dito, nakita siyang may sapat na kredibilidad at karanasan para tumulong sa mas malawak na laban sa korupsyon sa pambansang antas. Ngunit kahit nagbitiw na siya sa ICI, sinabi ni Magalong na hindi dito natatapos ang kanyang misyon.
Tinawag niya itong isang crusade against corruption na magpapatuloy kahit wala na siyang posisyon sa komisyon. Nanawagan pa siya sa mga Pilipino na maging handa para sa isang mahabang laban. Ayon sa kanya, ang pagbabago ay hindi mangyayari agad-agad, pero kung mananatiling mapagmatsyag ang mga tao, kung patuloy silang lalaban at may pananalig sa bansa, may pag-asa pa na tayo'y magtagumpay. Ang pahayag na ito ay nagdadagdag ng mas malalim na pananaw sa kanyang pagbibitiw. Hindi niya ito tinuturing na pag-atras, kundi isang hakbang para manatiling tapat sa kanyang prinsipyo. Para kay Magalong, hindi sapat na hawakan lang ang titulo. Mas mahalaga para sa kanya na ipagpatuloy niya ang laban sa katiwalian kahit saan siya naroroon. Sa gitna ng mga pangalan na nadawit, mga proyektong iniimbestigahan at mga aligasyon na mariing itinatanggi ng mga sangkot, malinaw na mahaba pa ang tatahakin ng IC. Pero sa panig ni Magalong, ipinapakita niyang ang laban-laban sa katiwalian ay hindi nakatali sa isang opisyal na posisyon, kundi nasa pagpili araw-araw na kumilos ng tapat at may malasakit sa bayan. Ang hamon ngayon ay hindi lang para sa mga nasa gobyerno kundi para sa bawat isa. Kung ang mga leader ay sinusubok ng kapangyarihan, tayo namang mga mamamayan ay sinusubok ng ating pakikialam, pagtutok at pagtulong na panatilihin ang katapatan sa ating lipunan. Sa palagay mo, paano mo maipapakita sa simpleng paraan na nakikibahagi ka rin sa laban para sa tapat na pamamahala? Ibahagi mo naman ang opinyon mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.